Sa kabila ng umiiral na SIM Registration Act, tila hindi pa rin nasusugpo ang talamak na text scams. Kaya ang NTC pinagpapaliwanag ng ilang senador. Pag-usapan natin yan kasama si NTC Deputy Commissioner John Paulo Salvahan. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning po sa inyo, Sir Rafi and Ma'am Connie, at sa inyo po mga televiewers. Opo, nasang bahagi na po ba yung NTC effort na sugpuin yung talamak na text scam? Sa ngayon po, Sir Rafi, ongoing po yung implementation po natin ng SIM registration at naglagay po tayo ng mga additional measures para po pahigpitan yung pagre-rehistro at yung pag-validate po ng mga telcos natin doon sa mga data at information na nasubmit po sa mga SIM registers po nila. Opo, ano po yung masasabi niyo na hinihingan kayo ng paliwanag ni Senate President Chis Escudero dahil tila ineffective daw yung NTC sa pagsugpo ng text scams at pansin nga ng mga viewers natin tila dumami yung mga text scams kahit na meron ng SIM Registration Act. Opo, Sir Rafi, sa statement po namin, ina-acknowledge po namin yung call ng majority ng mga senators natin na to tighten the enforcement of the SIM registration. And pursuant nga po doon sa consultation meeting sa Senate Committee on Public Services po around a week or 2 weeks ago, in-express po doon ng NTC yung more willingness po namin to cooperate, collaborate with the Senate po para po to study ano po yung mga enhancements na pwedeng gawin, not only sa batas, pati po yung sa regulations po ng NTC. Very briefly po, saan nyo po ba nakikita yung problema? Gayong may SIM Registration Act na, sa mismong registration ba o saan ho ba kaya may butas itong batas na ito? Yung nakikita po namin, continuously po kasi hinahanapan ng ways ng mga scammers para makapagrehistro or makapag-submit po ng mga peke or fictitious registration document. Lumilipat din po sila ng mga platforms. Yung iba po gumagamit na ngayon ng mga yung tinatawag nating over-the-top platforms like WhatsApp, Telegram, Viber. Doon na po sila minsan nang-i-scam. Yung po naman sa kasamaang palad, hindi pa po covered ng SIM Registration Act, yung over-the-top platforms. Kasi kahit sa mga Pogo Hubs po, may bulto-bultong na-discovering SIM cards na posibleng ginagamit sa online fraud at scam. So ito pong problema, paano po matutugunan kung wala pa sa batas yung mga ibang platform na kanilang pinuntahan ngayon, itong mga scammers? Opo, Sir Rafi, even before po ma-discover ito sa raid ng mga Pogo, ang NTC po ay took the initiative in requesting po itong mga over-the-top platforms for a meeting to discuss ano po yung mga pwedeng gawin. Naka-meeting na po namin ng mga representatives from Meta na hawak po yung Facebook, Instagram, and Messenger, pati po ng Viber, nakipag-meeting na din po sa amin yan sila mga about a month or 2 months ago. At dinidiscuss na po namin ano yung mga possible measures para ma-address po yung mga scamming and spamming po na ginagamit sa kanilang platforms, including yung possible data sharing po. I-share ng data yung telcos na mga na-deactivate nilang SIM numbers para ma-deactivate din man po sa mga platforms nitong mga over-the-top operators po natin. Ano po kaya asahan ng mga tulad namin na nakaregister na pero nakakatanggap pa rin ng mga ganitong text scam? May pangalan pa po Nakakompleto na yung pangalan namin dun sa text scam na kanilang ginagawa. Paano kaya yung mga bago pang may scam nitong mga scammers na ito? Yung mga may nakukuha po kasi may mga sources of information, personal information po kasi itong mga scammers po na ito, kaya minsan na-identify po nila kung sino yung owner ng SIM. Like for example po siguro kung sa isang tindahan po or establishment ay nagrehistro po tayo ng ating pangalan at number, maaari po na nakukuha doon yung mga personal information. Kaya po pinag-iingat po natin yung mga subscribers natin na huwag po nilang basta-basta ibibigay yung kanila pong mga personal information. At kung may natatanggap naman po sila ng mga spam or scam messages, maaari po sila mag-report po sa amin sa NTC. 24/7 po yung aming mga reporting mechanisms tulad po nung hotline 1682. Sa website po namin, may complaint section po doon. At pwede rin po sila mag-email sa amin na contratextcam@ntc.gov.ph. Okay, so kahit may SIM Registration Act na mag-ingat pa rin itong mga gumagamit ng cellphone. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali.
Maraming salamat po, Sir Rafi, at magandang umaga po sa inyo. Si NTC Deputy Commissioner John Salvahan. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.